Hello mga ka-sweetheart! Dahil nga po medyo malamig ang panahon, so naisipan ko pong gumawa ng sinigang sa miso na bangus kasi ang sarap pong humigop ng sabaw pag ganitong malamig. At ito na po ang reyna ng kusina, nakahanda ng kanyang sandok sa pagluluto. Tara! So, syempre, kailangan po nating linising mabuti ang mga gulay kasi para mawala yung mga spray-spray. So, kailangan talagang linisin sa running water lahat ng mga gulay. And then, after ko pong mahugasan ang mustasa, hinugasan ko na rin po ang talong, kamatis, at saka ang sili, and then ang sibuyas. Ayan, mga ka-sweetheart. So, kailangan po talagang linising mabuti yung mga yan kasi ini-spray po yan. Hindi kagaya sa probinsya na walang spray. So, pag binibili po natin yan sa market, hindi natin alam kung sino-sino yung humahawak. Kaya kailangan talagang linisin. At ito na nga po pala yung mga ingredient ng aking sinigang sa miso. Sa gusto pong magluto, heto po yung mga ingredient. Tingnan na lang po ninyo kung ano-ano yung mga ingredient. So, ayan, meron din po akong bangus. Yung bangus ko po yung malaki kasi masarap po yung tiyan niya. Masarap po talaga yung malaki yung bangus kisa sa maliit, matinik. So, dapat malaki yung bangus. So, siguro naman kayo, alam na ninyo magsigang sa miso. Try nyo, ito po yung mga ingredient ko kung paano. And then, una po, mga ka-sweetheart, igigisa ko po muna yung garlic. So, kailangan kong i-brown mabuti yung garlic. And then, pagka-brown, sinunod ko na yung onions. Ayan, at nung lumabas na yung aroma ng onions, sinunod ko na rin po ang kamatis. So, kailangan lang nating palambuting mabuti yung kamatis bago natin isunod yung miso. Ayan po, yung miso po halagang 20 pesos. Kasi po, masarap po yung maraming miso. Yung medyo may lapot ng konti yung sabaw. Oh my God! I-mix lang po natin yung yung miso sa mga ingredient. Kailangan maluto siyang mabuti. Ayan mga ka-sweetheart. So, dinudurog ko pong mabuti yung miso sa kamatis para lumapot siya at para maglasa. So, ayan, nakita na ninyo mga ka-sweetheart na durog ko ng mabuti yung miso, kamatis at sibuyas. Say what? So, after nyan, lalagyan ko na siya ng ingredient. Naglagay po ako ng konting asin. Kailangan po, dahan-dahan lang ang paglalagay ng alat kasi madali lang namang mag-add. Paminta para may konting anghang. Ayan. After ko pong ilagay yung mga ingredient, naglagay na po ako ng sabaw. Ayan, nakikita naman ninyo mga ka-sweetheart. So, kuluan na. So, needs ko nang ilagay yung aking sampalok mix. Ayan po, naglagay na po ako ng sampalok mix. At kuluan na rin yung aking sabaw. Oh no! So, kailangan ko pa siyang pakuluin ng mga 2 minutes or 1 minute. Kasi, para yung sinigang mix ay maluto bago ko ilagay yung ibang mga sangkap. So, nilagay ko na rin po yung sili para mabango at nang maluto. And then, mga ka-sweetheart, pinakulo ko lang po siya ng ilang minuto bago ko po isusunod yung bangus. Kasi po, mabango po kasi yung sili pagka yung niluluto na ninyo bago ilagay yung ingredient na iba. Dapat medyo may anghang na ng konti. Ayan, isinunod ko na po yung bangus. Okay ta naman ninyo. Napakalaki ng aking bangus na sisigang. So, ang sarap po talaga ng tiyan niya, yung ulo. So, ganyan lang po yung pagsisigang ng sinigang sa miso, mga ka-sweetheart. So, may nag-request lang po sa akin kasi na i-vlog ko raw to. Totally, napakasimple lang namang gawin to, pero hindi ko alam kung ba't di niya alam ang sinigang sa miso. Shout out nga po pala sa taga-Antipolo, kay Ruel. Ayan, blinag ko na yung sinigang sa miso. Ayan po, ito na. So, nilagay ko na po yung mustasa, mga ka-sweetheart. Masarap po kasi yung half-cook lang talaga yung gulay. Green na green talaga yung mustasa. Ayan, nilagay ko na po siya, mga ka-sweetheart. So, ngayon, done na. Kaya naglagay na ako sa bandihado dahil kakain na kami. Ang sarap talagang humigop ng sabaw. Shoutout po sa nagpa-vlog ng sinigang sa miso. Sana magaya mo tong ginawa ko. Thank you for watching. And don't forget to follow my page. Paki-like, paki-share,
And paki-comment din po kung saan nakarating ang aking vlogs. Thank you so much everyone.